Mapagpalang araw po. I'm Jeremiah. Here again for Daily Devotion. Ang title ng devotion natin ngayon is sino ba ang tunay na King of Kings? Si Jesus ba o ang Ama? Ang verse natin ngayon is from Revelations 19 verse 16. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Let's proceed na sa ating teachings. Ang first is, the Father is the King of Kings and Lord of Lords. Sa buong Bible, yung Ama yung ultimate source ng lahat. Siya yung creator, sa kanya nagsimula ang lahat. And walang hari na hindi niya pinahintulutan and walang kapangyarihan na lumagpas sa kanya. Kaya kapag sinabing King of Kings, ibig sabihin kahit sino pang namumuno sa lupa, may mas mataas pa sa kanila at yun yung Ama. Next naman is, the Son is King of Kings and Lord of Lords. Sa Revelation 19 verse 16, ang title na ito ay nakasulat kay Jesus. Ibig sabihin, yung authority ng Ama ay ibinigay din sa Anak. Since parehas sila na si God, ibig sabihin si Jesus or the Son is the King of Kings and Lord of Lords. Next naman is the Spirit comes from the Father through the Son. And konektado tayo sa King sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang Spirit na galing sa Ama ay pinadala sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Siya yung nagbigay sa atin ng lakas na sumunod and umunawa at maging matapang para mabuhay sa ilalim ng paghahari ni Christ. Let's proceed na sa applications. First is, practice daily surrender. Kung may king tayo, dapat may nagsusurrender tayo sa kanya. Yung pag-surrender natin sa kanya ay hindi lang dapat isang beses. Dahil dapat committed tayo doon and maging habit natin siya at gawin natin araw-araw. Kapag isusurrender natin ang buhay natin kay Lord, yung mga actions natin dapat ay ikakagalak niya. Next naman is, pursue a life ruled by King Jesus. Hindi lang siya yung hari ng langit, dapat maghahari din siya sa buhay mo, sa decisions mo, sa relationship mo, and sa mga priorities mo. Dapat yung center nun ay si Jesus Christ. Kung si Jesus ang hari nun, dapat lahat ng gagawin sa buhay ay ikakagalak niya. Next naman is, pray to the God in the name of Jesus by the Spirit. We need to pray to the Father, to the Son, and by the guide of the Holy Spirit. Hindi dapat tayo pray any other way, and by that way, mas mapapalapit tayo sa God through the Trinity. Yun lamang po for daily devotion. Maraming salamat sa pagkikinig. Thank you and God bless.